Rin po ang Panginoon. Ngayon ay October 25, 2024. Sa energy. Ayan. Sa nakatawan ko eh. Tayo manalangin. Praise the Lord. Panginoon, salamat po. Muli, minsan pa sa mga oras na to, O Diyos, ay kami nagagalit, Panginoon, sapagkat muli makapagbahagi na yung mga salita. Salamat, Ama, sa iyong habag, sa iyong awa, sapagkat, O Diyos, kung di mo kami kinahabagan, maging ang iyong abang likod ay hindi magiging posible na makapagdala kami na yung mga salita. Ngunit dahil sa ikaw ay Diyos na mabuti, Panginoon, minarapat mo, Panginoon, na ngayon ay makapag-FB Live kami upang minsan pa sa aming mga kaibigan na nanonood ngayon, O Diyos, sila, O Diyos, ay makarinig ng mga katotohanan, ng mga biyaya, pagpapala mula sa iyo. Salamat, Ama. Ngayon ay may kaunting magandang araw, O Diyos, na sumikat sa bawat isa sa amin. Bagamat maraming nasalanta ng bagyong Christine at paminsan-minsan ay may ulan pa. Dakilang Diyos, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tulungan mo ang bawat isa. Panginoon, na sa aming mga kalagayan, O Diyos, ay, O Lord, abutin mo kami na yung mahabang kamay, na yung awa, Panginoon, na yung biyaya. Ingatan mo ang bawat isa, palakasin, paglaanan mo na lahat ng mga pangangailangan, O Diyos, sa mga nalulumbay, ikaw ang magbigay ng kaaliwan sa bawat isa sa amin. At nawa, O Diyos, sa aming FB Live ngayon, samahan kami na yung Santong Espiritu. Dakilang Diyos, ang iyong salita ay dumating na may makalangit na kapangyarihan sa aming mga kaibigan. Dakilang Diyos, na ikaw, Panginoon, ang aming Diyos, ay tunay na makapangyarihan, walang imposible sa iyo, dakilang Diyos. Salamat, Ama, sa mga oras na to, inaangkin namin ang pagtatagumpay, O Diyos, ang iyong biyaya at pagpapala sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Bati pa tayo na happy birthday. Medyo lobad ako ng konti, pasensya na. Happy birthday po kay Brother Mark Cyrus Morelia. Happy birthday kay Sister Annie Mai. So, pasensya na pag di ko na-pronounce po na maayos. Anime or Annie Mai Berdijo. Happy birthday kay Brother Michael J. Pulay Borak. Happy birthday kay Brother Argent Jasher Cortez. Happy birthday kay Sister Connie Hineta. Happy birthday to Sister Nerita Clemente. Happy birthday to Brother Raymond David Umo. Happy birthday to same si Michael J. Pulay Borak po. Happy birthday to Brother Red Dimakuta. Yan, so sa inyong pong lahat na nagdiriwang na kanilang kaarawan ngayon, happy birthday po. Mag-iingat po tayo lagi at ingatan kayo ng Panginoon saan man kayo naroon. Ang inyong buong sambayanan ay ingatan ng Diyos. Ano mang inyong pangangailangan, ang Diyos po ang maglalaan sa inyo. Magkaroon lang tayo ng kapanatagan at mayamang pananampalataya po sa Panginoon na walang imposible po sa Diyos. Tayo po'y tumawag lang sa Kanya para Kanyang maalaman ang ating mga dalangin, ang ating po mga kahilingan. So, happy birthday po. Enjoy your day na po. And salamat po ulit. Yan, sa lahat na nagsusupport. Salamat. Ang Diyos po ang magpaalab po sa inyo. At diretsuhin ko lang, talaga masama katawan ko po. So, mag-ingat tayong lahat. Sabi, babalik pa raw ang bagyong Christine. So, sa bawat isa po, ingat tayo. Yan. So, sabi, hindi ko, at the same time ako nakapakinig po ko talagang narinig ko lang sa asawa ko. Para po pupunta na BNR, babalik po. So, which, yan, pero manalangin, mag-ingat, pray unceasingly. So, that is the best thing to do in every situation that we encounter in our life. Prayer is powerful. So, again, I want to invite everyone
God wants to invite everyone in Home Free Hilton Al Habtoor City in Dubai, November 3 at 2 p.m. So do not miss this chance to hear the word of God from our beloved Apostle Jonathan Periol. This might be the day that your life may change. Yan po as what happened to my life, to every fourth watcher believer. That was a life-changing moment that we knew the real God, true God, the God that never leave us nor forsake us, the God that will love us forever po. Yan, sa Panginoon ay may forever. Na po, siya pa rin po ang Panginoon. At ito ay marami nagkalat po na Fourth Watchers dyan. Ayan, Brother Ponce, Brother Wilson. So, marami po, may kakilala kayo. Huwag nyo nang palagpasin to. Na po, po rin po ang Panginoon. At ito pa, kung kalala ko nga lang si Candy Pangilanan, minessage na natin, di ba? Pero, kung kayo ay may kakilala, di ba, nasasabi ko na ang aking anak ay may ADHD. So, ang Firmox po ilang beses ko na sinasabi, nakakatulong. Yan, kaya lang nga, at like ako, hindi lang naman siya ang gusto ko, maraming gustong kong matulungan sa Firmox. Pero minabuti ko na ako na muna, dahil, ayun nga, kahit papano, medyo nakikilala ko na yung anak ko na kukontrol. So, pagka ako ay medyo kumita-kita na at malakas-lakas, so, makabila ako ng Firmox sa kanya. At sa mga kakilala natin, meron pong problema sa ADHD, special child, ang Firmox po ay tunay na nakakatulong. Yan, bagamat ito ay licensed under cosmetics, pero gawa kasi ng mga herbal ingredients niya, nanotechnology, scalar energy, talaga po nakakatulong. So, kung hindi naman kayo kagaya ko na walang salapi at may pera kayo, wag na kayo magtipid or itulong natin yan. Kung hindi ikaw, itulong mo, matutuwa ang Panginoon sa iyo. Diba? Po rin po Panginoon. So, magkwento ako sa inyo saglit. Pero hindi natin nahabaan. Talaga po ako yung nanlalabot. Ayan. Meron kami aso. Diba? May 3 aso kami dito. Si Bardagol, si Sky, si Brownie. Yung 2 nakatali. Si Bardagol, from maliit, lumaki na. Yan. So, hindi pa siya nakatali. Wala pa raw, siguro pinapahayaan at wala pa raw, kulungan. Yan. Sabi ko, ako na nga bibili ano ba tawag dito? Yung, chain po. Although sa church, sa totoo lang, sort of, sabi mo na ako naiinggit. Yan. Meron dong aso, si Max, ang aso ni Pastor, na hindi nakatali at sobrang mabait. Yan. Lalabas siya, pag iihi siya or dudumi siya, ilalabas siya ni Pastor. Pero kami, yung aso namin dito, ang aso kasi ay magandang turuan. Yan. Ang aso ay tagabantay, 'di ba? Maraming ginagawa mabuti ang aso. Basta alagaan mo lang din na mabuti. Yan. So ako talaga yung aso nila Pastor, mataba. Yan, pag dudumi lalabas. Si eto, hindi naman kasi sa labas, pag gabi na kasi nilalabas. Yan. Pero kagabi hindi na napalabas ni Jero kasi nga mami maulan. Hindi na So okay lang sabi kong ganun. Kasi nakakaintindi po ang mga aso, mga hayop, basta naturuan. Alam niya na nagsasara ko ng pinto. Alam niya na ayun nga, nagsasara ko ngayon kasi gawa ng kasi hindi naman naliliguan lagi eh. So yung garapata, ganyan, at saka yung basta minsan kunyari ito nagla-live ako. So masuno rin siya, sinabi rin ng daddy niya, DJ, asawa ko na huwag ka nga dyan sa dada, kaya ngayon to siya sa may hagdan. So, natuturuan po ang aso for
as na hindi natin alam. Ang aso ay natuturuan, ang aso ay kaibigan, ang aso ay tagapagbantay, ang aso ay man's best friend. No po. So, yung anak ko si Julian, palalabas kasi yung aso one time. So, nagkuha siya ng yung binili kong dog food. Binuksan niya pinto at tinawag niya yung aso. Pagkalabas ng aso, tinapon sa malayo, sa madilim. Yan po. At sabi ko sa anak ko, sabi ko, madilim pinagtapunan mo. Bagamat ang aso ay matalas ang pang-umoy. Na po. Pero sabi ko, bakit mo pinahirapan yung aso na hanapin sa madilim? Yung binigay mong iilang piraso. Yan. Alam ko yung ano niya kasi tinapon niya para pagtapon lalabas na. Diba? Pero ang layo na pinagtapunan mo, pinapahirapan mo yung aso. Sabi niya, hindi maliwanag yun ma. Pero sa totoo lang madilim. Okay. So, pagka kami kumakain minsan, maghuhulog siya sa aso. Nandun kasi laging nakatambay. Pag alam niya na ang aso matalino Yan, baka mas matalino pa nga sa atin Maghuhulog ng pagkain, isang butil na bigas. Ngayon, hindi ko siya kasi nga po, ako ay, dahil sabi ko nga, ngayon po, simula na ako ay mag-report watcher, hindi ko maintindihan, ngayon ko lang na-realize na ako ay naging concern sa lahat ng bagay. Na po, so pa rin po ang Panginoon. So, hindi ko siya Sabi ko kay Jeron one time, Nak, sa tingin mo makatarungan ba ang ginagawa ng ate mo na yung isang butil ng kanin, ilaglag at pahirapan pang damputin ng aso? Hindi, mami, sabi ni Jeron. Yan. So, ang asawa ko po, ako in fairness nga, pag tama, pag mali, mali. Kung ano yung, dahil tayo nagdadala ng salita ng Diyos, kung ano yung totoo, dapat yun yung sasabihin natin. Ang asawa ko ay mapagmahal sa hayop. Si Jeron ay mapagmahal sa hayop, lalo ng mga aso nga, pero kahit pusa, minamahal nila. Yan, ako maarte pa ko. Julian, kahit papano, kinakausap ng konti, ang aso. Yan. At si Jay, yan kasama sa budget namin, ang sa bigas, ang aso, ang pusa minsan. Pero pinapakain lang nila sa gabi, kaya ako ay bumibili ako ng dog food. No po. So kasi nga, lagi ko sinasabi kay Jeron, tayo tao nagugutom. Bay sila rin nagugutom, living things yan. Sabi kong ganoon, kung ikaw sasabihin mo, gutom ka na, ano ba sila? Kaya ako minsan nakikiusap kay Jero na pakanin mo yung aso, bumili ako ng dog food. Yun, kaka-order ko lang ng 3 kg ngayon. Yan. Na, nag-iisip pa nga ako ng meron nga akong dilata, kaldereta, at saka yung sardines. Sabi ng asawa ko kasi nakabukod kanina, sabi ko sa aso, hindi ba pwede sa tao? Pwede naman. Pero intended talaga yan para sa kanila. Yan, para pag walang kasi madalas, or pag walang makain. So ako, syempre nga, concern na tayo, yan po. At dati naman akong ganun din. Kaya lang mas more nga ng tayo po ay nasa kay Kristo. Dahil nga, ang gusto ng Diyos ay nang mamahal. Diba? Kahit tayo pa yan, minamahal mo yan. Galing sa Diyos yan No po. So, si Bardagul yan, lagi ko ka-share sa pagkain. Alam niyo po, yung hayop or kahit ano pa man yan, na meron tayo sa paligid natin, dapat nating ingatan, alagaan, yan po ay galing sa Diyos. At saka, alam nyo ba parang nagtaan pa bumubulong. Alam nyo pa po, yung aking pag-share sa inyo ngayon, yan, kayo nakikinig sa biyaya ng Diyos. Ang Diyos po ay nakatingin sa puso ko at sa puso nyo. Yan, anong iniisip ko habang ako'y nagsasalita at anong iniisip nyo habang ako'y nagkakwento dito. Napopurihin po ang Panginoon. So, yung mga reaction po natin sa bawat istorya ko ay alam po ng Diyos. Yan, di ba? So, at saka yung
sa bawat sitwasyon ng buhay natin. May kinakausap tayo, anong ginagawa po natin, bawat galaw natin, alam ng Diyos. Okay po, God is all-knowing na po. At, ang title po na aking ngayon, hindi natin masyadong tatagalan na pa, lang ako, pero nalalata talaga ako. Ang title po ay Dig Deeper. So, tayo ay maghukay ng malalim po. Na, did you know that the Word of God is not just a Word of God? There's a deep meaning behind every Word of God. So, maraming Word of God yung sa Bible po, diba? Pero konti lang i-share ko sa inyo dahil sabi ko nga mahina po ang aking katawan. Talagang nangihina po ako. Dahil sabi ko nga, ako'y dadaldal hanggat kaya ko dumaldal. Papagamit tayo sa Panginoon hanggat kaya tayong gamitin. Hanggat gusto tayong gamitin ng Diyos. At hanggat ako'y humihinga. No po, rin po ang Panginoon. Yan nga, tayo po ay magbungkal. Kasi ang Diyos ay malalim. Ang salita ng Diyos po ay hindi basta salita. So, every word comes from the mouth of God, from the Bible, has deep meaning po. Na akala nandi yun lang, pero every word on that, napakalalim. Kung atin lang talaga na hihimay-himayin po. So, marami, pero ito lang ibibigay ko sa inyo na po. Para hindi na tayo magtagal. Galatians 6:7-9. Merong English, may Tagalog po, yung NIV. Do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Sa Tagalog po, Galatians 6:7-9, MBB, Magandang Balita Biblia. Huwag niyong akalaing madadayan niyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyan din ang inyong aanihin, ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng taktang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Glory to God. So, yun nga. 'Di ba? Be generous. Yan. Sabi niya saan na ba ako? Do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. So, everything that we do nga, when you talk to people, when you give to people, yan, whatever is in your heart, how you give to someone, di ba, to people, whether that is a beggar, that is your friend, that is your enemy, that is your family, how you gave something, anything that you gave, God is looking in our hearts. When you talk to people, how you see that person talking in front of you, like I'm talking in front of the camera, God is looking at us, and yung nga, what we sow is what we reap. Kung ano yung pinakita mo sa tao na yon, ano yung binigay mo, paano mo binigay, alam ng Diyos, at yun ang aanihin natin. Yan po. At sabi nga, 'di ba? Ang sumusunod sa nasa na kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kahit huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng taktang panahon, tayo aani, di ba? Tayo ay aani, asa na ba? Kung hindi tayo magsasawa. Lagi natin sinasabi na yung mga binigay po natin, tinulong natin, hindi yan nawawalang kalabuluhan. Sabi ko nga di ba God is all-knowing nga, alam ng Diyos lahat. At yan po ay nakalista. Nakasulat. Yan, alam ng Diyos, God is all-knowing, di ba? So, huwag ka malungkot na nagbigay ka, hindi ka napasalamatan, o kaya, hinart mo tong aking FB Live, hindi kita na thank you. Huwag ka malungkot. Alam ng Diyos. Yan, at alam din ng Diyos na ako ay
napakasalbay, hindi nagte-thank you. Ano po? So, alam po ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. At, yung nga, alam ko naman na, diba sabi natin, ako po ay prangka. So, alam ko na hindi ko mapipilis po ang lahat ng tao. Talagang ganun talaga. Hindi natin kayang, yung kumbaga yung ginagawa mo, ipipilis mo. Hindi natin kaya yan. So, ang Diyos lang makakahi po sa tao na yan, kung talagang galit na galit sa'yo or something, di ba po? Anyway, so tayo lumayo. Yan. So, bawat isa sa atin, each and every one of us, what we sow is what we reap. And in the proper time, everything that you did good, you did evil, kapahamangan nga di ba? It will come back to you. But if you did good, you are generous, you are parang lahat-lahat na, you are really good from inside and out, God will give to you what is meant for you. Diba? What is due for what you did. Glory to God. In Luke 6:38, hindi ko man po ma-explain na mahaba, pero siguro naiintindihan nyo na po, diba? Dig deeper. So, tayo po maghukay na maghukay para makita natin ang ginto. Yan. So, Luke 6:38, Good News Translation ko po to kinuha. Give to others and God will give to you. Indeed, you will receive a full measure, a generous helping, poured into your hands all that you can hold. The measure you use for others is the one that God will use for you. Sa Tagalog po, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit nyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. So, almost the same ng sinabi ko kanina, yan na kahit yung ngiti lang, paano ka ngumiti sa tao, bumati. Kung bating, bating parang may sa demonyo or, di ba, napipilitan or wala lang, alam ng Diyos. Na po, so, wala malilingit sa Diyos kasi God is all-knowing nga So, yung pagbibigay, di ba? How do you give to others, to your friends, to your relatives, to anyone, to those people you don't know? How you give to them, to the beggars? You give like, you throw the money, di ba? Because you felt like they are dirty, they not even parang worthy enough for what you have given to them. God knows everything po, di ba? So, but if you gave them all the love, di ba? When you gave that thing that you gave to people, God knows also. Yan. So, nakikita ng Diyos po ang ating puso na po. Jeremiah 33:3, ilan lang po ito at anin ko na. At kinuha ko to sa The Message. This is God's message. The God who made earth, made it livable. Hindi ko alam, livable. Yan po, livable and lasting. Known everywhere as God. Call to me and I will answer you. I'll tell you marvelous and wondrous things that you could never figure out on your own. Sa Tagalog po, kinuha ko Jeremiah 33:3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nangangalaman. Glory to God. Yan. So, etong itong verse na to, Jeremiah 33:3. I have so many experience with this verse. Yan, na ako ay nawiwindang. Lord, ginawa, yun? Paano yun? Diba? Ako pa nagtanong, paano nagawa ng Diyos? Nung sabi ko nga, nung masakit yung ngipin ko, dapat ako absent, Lord. Masakit ngipin ko, wala ko pamili ng gamot, absent yung kasama ko. Paano ba yan? Pagising ko ilang oras, wala yun, namamaga yung gums ko. Lord, ang bilis naman. Sabi kong ganon. 'Di ba? Anong sabi diyan? 'Di ba? I'll tell you marvelous and wondrous things that you could never figure out on your own. Yan, magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nangalalaman.
Yan, ako ay nasa trouble. How many times? Ano lang ako, nagpray, segundo lang. Lord, ayan na, ganyan. Segundo lang ang tulong ng Diyos. At ako pa yung talaga yung nga, nagtataka, Lord. At marami po, hindi lang ako, mga kapatid sa church. Yan, alam natin yan, Port Watch Nation, na merong marami kahangang gawa ang Diyos na hindi maarok ng utak natin. Kasi nga yung utak natin ay iba sa utak ng Diyos. Ang isip natin ay iba sa isip ng Diyos. Kaya huwag ka na magtaka dahil ang Diyos ay Diyos at tayo ay tao. Yan. So, purihin po ang Panginoon. Matthew 17:20-21 NIV. He replied, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Sa Tagalog po, Mateo 17:20-21, sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan nyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari nyo sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi nyo magagawa. Glory to God. Ang sabi, ako pa hindi ko alam, ang buto ng mustasa ay para daw butil ng bigas. 'Di ba? So, kung ang faith natin ay kasing laki lang ng butil ng bigas, at least, 'di ba? Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible to you. Walang imposible. Na yung talagang pananampalataya, pag sinabi mo, magkakapera ako ngayon, magkakapera ako, pero hindi ako magnanakaw. Ang Diyos ang magpo-provide because God will provide. Yan, di ba? So, gagaling ako sa sakit ko ngayon, hindi ngayong araw na to, pero gagaling ako. Yan. As di ba sinabi mo, from here to there, hindi naman po yung mga parang tipong, di ba, magic, na hindi ka nakakalakad para biglang So, yung mga lang syempre, 'di ba? Kaya wag tayong pilosopo dahil hindi natin madadaya po ang Diyos. Napupurihin po ang Panginoon. At yun nga, meron lang talaga tayo, yung faith lang talaga eh. Natin, i-work out natin, 'di ba? Na wala imposible po. Wala imposible dahil sinabi ng Diyos, gagawin niya. Basta meron kang pananampalataya kahit kasing liit ng butil ng mustasa. Walang imposible sa'yo. Sinabi ng doktor, wala ka ng pag-asa. Magtiwala ka sa Diyos. May pag-asa ka. Ang doktor lang yan, nag-aral lang yan. Ang Diyos ay Diyos. 'Di ba? So higit na ang doktor ay Diyos lang din, may diyan eh. Lahat ng karunungan yan, lahat tayo ay galing po sa Diyos. Karunungan natin, lakas natin, kabuhayan natin, kung di dahil sa lakas na binibigay sa atin, hindi ka naman makakapagtrabaho eh. 'Di ba? Purihin po ang Panginoon. Last verse na po ako, if I'm not mistaken. Malakay 3:10-11. Ito ay the message ko rin po kinuha. Yan. So, ito yung nakalagay po sa message. The message. Begin by being honest. Do honest people rob God? But you rob me day after day. You ask, how we rob you?